magandang araw po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan. So muli po nandito na naman po tayo sa ating programa. So pero bago ang lahat mga minamahal ko mga kababayan, binabati muna po natin ang lahat po ng ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao. Maging mga kababayan din po natin sa abroad ha. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagtutok po dito sa ating programa. At syempre, pinasasalamatan din po natin maging ating minamahal at kapatid at talagang lagi pong umaagapay po sa atin si Ma'am Vilma Rosales. No? Napakabait po ng taong ito mga minamahal ko mga kababayan. At syempre, binabati din po natin mga minamahal ko mga kababayan ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos, maging ating minamahal na Congressman Sandro Marcos. Okay, so ito po ay ang pag-uusapan po natin ngayong araw na to mga minamahal ko mga kababayan. Ito po ay tungkol po kay Diskaya. So kahapon po, December 18, 2025, taong kasalukuyan po mga minamahal ko mga kababayan, inaresto po si Sara Diskaya ng National Bureau of Investigation o NBI matapos ibigay ang mga warrant of arrest kaugnay po sa 96.5 million Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. At ayon po sa nasagap po natin na balita, may dalawang kaso pang inhain po dito po o laban po dito kay Diskaya. Kung tama po ako mga minamahal ko mga kababayan, ito po yung tungkol sa paglabag niya sa Republic Act 3019, kung tama po ako, yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act, na meron naman po itong piyansa kasi base po sa napanood natin, ito po may piyansa lang na 90,000. So madali lang to kay Diskaya. At yung isa pa yung isa pang kaso na po niya kasama dun sa anti-graft and corrupt practices na sinampa sa kanya, yung kaso niya na isa kung di po ako nagkakamali mga kababayan, yung kinakaharap niyang kasong ito po yung malversation na hindi po pwedeng piyansahan o wala po talagang piyansa. No? So dito lang siya tinamaan ngayon dahil wala pong piyansa yung kaso pong malversation. So matapos ang pag-aresto po ng NBI dito po kay Diskaya, agad po siyang isinailalim po sa mga prosesong kailangan tulad po ng pagbabasa ng kanyang mga karapatan o mas kilala po sa tinatawag po nating Miranda rights, no? At pagkatapos po ng mga minamahal ko mga kababayan, base po sa ating napanood, ay binigyan po siya ng medical na pagsusuri at pagkatapos ay agad naman po siyang dinala po sa detention facilities po ng NBI sa Muntinlupa. So base po sa mga report na ating natanggap, noong December 17 po, kung tama po ako mga minamahal ko mga kababayan, sa taong kasalukuyan din po, inihayag po ng Korte Suprema na ang dalawang kasong inihain laban po dito kay Diskaya at sa mga ininhero ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Davao Occidental ay inilipat sa Regional Trial Court o RTC sa Lapu-Lapu City, Cebu. Cebu po yan mga kababayan. Ito po ay alinsunod po sa mga alituntunin po ng korte na ang mga kasong kaugnay ng katiwalian mula po sa mga proyektong infrastruktura ay dapat ipadala po sa pinakamalapit na tinalaga pong anti-graft court o pinakamalapit na judicial region. Kung maalala po ninyo mga kababayan, noong December 9, 2025, lumapit po kusa pong lumapit si Diskaya sa NBI. Kasi kung maalala ninyo, di ba, in-announce na huhulihin na si Diskaya, no? So, ang ginawa po ni Diskaya kusa po siyang lumapit sa NBI bago pa maibigay po sa kanya yung warrant of arrest laban po sa kanya. Ayon sa kanyang abogado, base po sa ating nakalap na o napanood din, ayon po sa kanyang abogado na sino po yung abogado nito? Si Attorney Cornelio Samantiago ba yun? Samantiago kung di ako nagkakamali. The third, hindi daw ito pag-amin. Sabi niya, hindi daw ito pag-amin ng mga kasalanan kundi isang estrategikong hakbang sa batas para tiyakin ang kanyang kaligtasan. So, ibig sabihin po, ng abogado dito ni Diskaya, yung pagsuko daw ni Diskaya, hindi isang sign na ang pag-amin niya na siya nagkasala, kundi ito ay estratehiya ni Sara para maligtas siya sa panganib. So, alam niyo kung pag-aaralan ho natin, mga minamahal ko mga kababayan,
kulang na lang po nasabihin po ng kanyang abogado o abogado po dito ni Diskaya, nasa peligro po ang buhay ng kanyang kliyente o ng kliyente niya. So, bago po ang mga kaganapang ito, sa paghahain po ng warrant laban po dito kay Diskaya o Sara Diskaya, kung tama po ako mga minamahal ko mga kababayan, noong December 5, 2025, inihain po ng Office of the Ombudsman ang mga krimen na kaso laban po dito kay Diskaya at sa iba pang mga individual sa RTC sa Digos City, na base po sa lumabas na balita sa mga pahayagan, ang mga akusado po ay sinasabing nagkasabwatan para makakuha po ng 96.5 million para sa isang proyektong revetment sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, na hindi naman po naipatupad. So, ibig sabihin po, kaya po sila kinasuhan dahil nga po sa napakalaking pera po ang nakuha nila, dahil biro nyo, 96.5 million, tapos napunta lang sa mga bulsa nila imbis po na mapunta sa isang proyekto o sa isang project na mapapakinabangan po mga minamahal ko mga kababayan ng ating mga kababayan, di ba? So, tama lang na kasuhan no sila ng ating gobyerno, at para baka rin maibalik, no? Baka rin maibalik yung mga o kahit kalahati man lang ng 96.5 million na ito. Pero mas better kung makukuha talaga lahat, kasi pera po natin yan. Yan po ay mula sa mga tax o mga pinagpaguran po ng mga Pilipino, no? So, okay. So, kung tama din po ako mga minamahal ko mga kababayan, base po sa ating nakalap na impormasyon, meron din pong kinaso dito po kay Sara Duterte, maliban dyan sa mga kaso niya dyan sa Davao, sa Digos, dyan sa parting Mindanao, no? So, kung tama ako, base po sa mga naunang naging usap-usapan po at naging mga issue tungkol dito po kay Diskaya, kung tama po ako, babalikan lang po natin, noong August 2025 taong kasalukuyan po, hinain po ng DPWH ang mga kasong laban sa kumpanya po ni Sara Diskaya at sa 24 pang mga individual, pati na ang mga, kung tama po ko, yung 3 iba pang mga construction na kumpanya po ng mga Diskaya, na kung saan po sila din po ang nagmamayari, no? Kung tama po ko mga kababayan, yung 5 proyektong ito ay dyan sa Bulacan na sinasabi po ay nagkakahalaga po ng 39 million hanggang sa 96 million. At kung hindi ako nagkakamali, parang tulad din po ito dun sa sa Davao, no? At kung tama po ko, yung 3 sa mga ito, kasi 5 po yung sinasabi doon, ay lampas sa 75 million na maaring kwalipikado po para sa kasong plunder. So, maliban pala dito sa Davao, meron din pala siyang kakaharapin na plunder din dyan sa Bulacan, doon sa 5 proyekto na yan, no? Pero ang alam ko po, yung iba pong mga kasong kinakaharap nito ni Sara Diskaya tungkol pa rin sa flood control scam, mukhang isinantabi mo na, no? Mukhang mo na, hindi yun yung pinaka ginawang front. Kasi mukhang maliliit lang naman po yung halaga nun kung ikukumpara po natin sa mga kinakaharap po niyang kaso ngayon, no? So, kaya siguro napagpasyahan po ng ating gobyerno na ilabas ang mga kasong mas madaling patunayan at mas malalaki. Dahil kung di po ako nagkakamali mga kababayan, lahat po ng mga kasong ito na kinakaharap ngayon ni Sara Diskaya ay hindi po pwedeng bayaran o hindi mababayaran ng hindi pwedeng piyansahan, at maaari po itong magresulta ng panghabang buhay po ng pagkakakulong o pagkakakulong po nito ni Diskaya. Kasi kung uunahin po yung mga maliliit na yan, baka bago po siya makulong o managot sa mga kahayupan po niya ginawa sa taong bayan, baka mamatay na lang po yan sa laya. So wala po tayong doon. So wala man lang tayong nakuha na hustisya. So alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, kung hindi naging mayabang po itong mag-asawang ito, sa totoo lang pasensya na po sa sinasabi ko, pero ito'y totoo.
kung hindi lang po naging mayabang itong mag-asawang ito, itong mag-asawang Diskaya, sa totoo lang mga minamahal kong mga kababayan, di sana happy-happy po sila, di ba? Kung hindi po nila nilantad yung mga ninakaw nilang salapi mula po sa taong bayan, yung yaman nila, no, na mula po sa taong bayan, malamang happy-happy pa rin po sila hanggang ngayon. Kung maalala nyo po kasi mga kababayan, dahil po sa mga naging interview po ni Julius Babaw at Corina Sanchez kay Sara at Curly Diskaya noong tama po ba ako, September 2024? At noong November 2024, nakaraang taon lamang po mga minamahal ko mga kababayan, doon po nagsimula ang kalbaryo po dito sa mag-asawang Diskaya. Bakit ko po nasabi? Kung maalala nyo po kasi mga kababayan, sa mga naging interview po sa mag-asawang ito, nabanggit po kasi nila na sila po ay mayroon pong kabuuhang 28 luxury na kotse na kung saan, kung susumahin po yung presyo ng mga sasakyan po na ito, mga minamahal ko mga kababayan, ay umaabot po sa bilyon, na kung saan po titignan po natin na ang tanging pwede lang pong magmay-ari nito yung mga bilyonaryo pong katulad po ni Manny Villar, ni Chavit Singson, at ng pamilyang C, at ng mga mga C, na kilala pong nagmamay-ari po ng SM sa buong bansa po natin. So, dahil po sa mga kaduda-dudang ari-arian na ipinaalam po ng mag-asawang Diskaya dito po sa sa dalawang newscaster na ito, nagsalita po ito pong si Mayor Bico ng Pasig City po, mga minamahal kong mga kababayan. Kung tama po ako, base po sa pagkakaalala ko, noong Enero 2025, taong kasalukuyan din po, mga minamahal ko mga kababayan, ay inakusahan po ni Mayor Bico Soto na ang mga ari-arian ng mga Diskaya ay posible daw na galing sa hindi magandang paraan o sa hindi tamang paraan, no? Kaya dahil po dito mga minamahal ko mga kababayan ay naalarma po ang ating gobyerno at doon na po nag-umpisa na inimbestigahan po ito. Inimbestigahan po itong mag-asawang Diskayang ito kung bakit ganun kalaki ang kanila pong mga yamang angkin. O yung angkin nilang yaman. Samantalang base po sa mga nakakakilala sa kanila o sa mag-asawang ito, malabo daw magkaroon sila ng ganung kalaking yaman dahil base po sa aking natuklasan tungkol po sa naging background po nito ni Sara Diskaya. Siya po ay mula po sa hindi naman sinasabi sobrang hirap, pero hindi naman kilalang mayaman yung pamilya niya. Dito po sa ating screen, sabi po dito, si Sara Diskaya po daw ay ito'y tungkol po sa sa kanyang education background. Sabi dito, si Sara po daw ay nag-aral ng 2 taon sa La Consolacion College Pasig. Yan. Bago makapagtapos ng Bachelor of Science in Business Administration, Major in Management of Service Institution sa Pasig Catholic College. So, hindi may kakaila na kahit papaano may natapos naman po siya, mga minamahal ko mga kababayan. Pero dito po tayo, ito sa na lang niya, sa background na lang po niya, sa personal po niya. Sabi po dito, personal na impormasyon tungkol po dito kay Sara Diskaya. Si Sara Rowena Sara Cruz Diskaya ay pinanganak noong November 10, 1976 sa London. So, London, England daw. Yan. Mayroon siyang 2 pagkamamamayan, Pilipino at British. Nakapagtapos siya ng pag-aaral sa Pasig Catholic College at may karanasan sa pagtatrabaho bilang receptionist sa klinika ng dentista. Ayan. So, mayroon din siyang maikling panahon sa industriya ng pagtatanghal kasama si Nora Honor. Biro nyo, mga minamahal ko mga kababayan. Nakasama pa pala nito ang kilalang superstar po ng ating bansa, si Nora Honor. Ano kaya masasabi ni Nora Honor kung buhay pa si Nora Honor ngayon? Malamang di ba, siya, di natin alam, pero sa tingin ko kilala naman po natin si Ate Guy, di ba? Malamang maano siya dito kay Diskaya. So, kung titignan po ninyo yung background po nito ni Diskaya, wala po siyang
hindi po siya mula sa mayamang pamilya. Sabihin na lang natin na medyo may kaya, pero hindi gano'n na bilyonaryo o ano eh. Walang record na sila ay nagmula o siya ay nagmula sa mayayaman na angkan. 'Di ba? Kaya talagang imposible. Kaya tulad ng sinabi ko, doon po nagsimula na inimbestigahan po siya ng ating gobyerno hanggang sa humantong na yan na nga, no? Natuklasan na yung iba pang mga kaso niya na mas malala pa doon sa mga unang natuklasan ng ating gobyerno. Kasi nagsimula yan doon sa Bulacan, di ba? Na kung saan sumapit pa nga dyan si Joel Villanueva, si Jinggoy, at iba pa, mga minamahal ko mga kababayan. So, okay. Pero alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, okay naman. Ako'y tuntua sa ginagawa po ng ating gobyerno ngayon, sa lalong-lalo na sa ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang talagang pagtatrabaho, sa kanyang katapatan sa taong bayan. Pero hindi po natin maiiwasan, mga minamahal ko mga kababayan, na ang ilan sa mga kababayan natin, o karamihan sa ating mga kababayan ay magduda at magtanong sa kanilang mga sarili o magtanong po sa ating gobyerno. Kasi alam nyo, sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, marami pong maliban sa mga pamilyang Diskaya o dito kay Sara Diskaya at sa kay Carly Diskaya, mas marami pang mas higit sa kanila, no, na nakagawa po ng malaking kasalanan po sa ating bansa. Aminin po natin yan, mga minamahal ko mga kababay, kasi pag hindi natin inamin yan, para pong niloloko po natin ang ating mga sarili, o parang ginugoyo na lang natin yung ating mga sarili, no? So, alam niyo sa totoo lang, marami po sa mga kababayan natin na nagchat-chat po sa akin, nagme-message, bakit daw nakapokus lang kay Diskaya yung issue tungkol sa katiwalian, tungkol sa flood control anomalies. Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, ako man din ay nagtataka. Kasi bakit? Sa totoo lang, bago po kasi nakarating sa mga Diskaya yung mga ninakaw nila, may pinagmulan po yan eh. May pinanggalingan po yan. At mayroon po yung mas mataas sa kanila na naging kasabwat nila. Kasi kung ako po tatanungin ninyo, sa totoo lang, may tuturing po natin itong si Sara Diskaya na naging kasangkapan ng mas mga buhaya. Tama po ba yung termino na ginamit ko, mga minamahal ko mga kababayan? Naging mas, naging instrumento ng mga buhayang mas dambuhala kung magnakaw sa pera ng taong bayan. So, alam nyo, nitong mga nakarang araw lamang, hindi naman po sa kung ano man ano, huwag po sanang isipin ng ating mga kababayan na tayo po may personal po na galit dito po sa ating kapatid na si Martin Romualdez. Sa totoo lang, marami pong nagtatanong kasi kung alalahanin po natin, kung matatandaan po natin, ito pong si Martin Romualdez, speaker po ng kapulungan ng kinatawan po ng dating speaker po ng Kamara at kinatawan naman po ng First District ng Leyte, no? Noong Pebrero 2025 po, kung maalala po ninyo mga minamahal ko mga kababayan, hindi po ba't hinain laban po sa kanya ang kaso po ng pandaraya, no? Ng mga dokumentong lehislatibo kaugnay po ng di umano'y 241 bilyong mga insertion. Noong 2025 po, mga minamahal ko mga kababayan, itong taon pala na to, sorry, no? Itong taon na ito na sa national budget. Ang pagsisiyasat po, base po sa aking pagkakaalam po, yung pagsisiyasat po tungkol sa katiwalian nito ni Romualdez, base po sa aking pagkakaalam, ay pansamantala pong nasuspinde. No? Pansamantalang sinuspindi. Ito po yung kaya po marami sa mga kababayan natin na nagtatanong, bakit yung tungkol sa katiwalian ng mga maliliit na tao, kesa dito sa mga dambuhalang ito, ay dire-diretso? Tama po ba? Nakukuha niyo po ba ang punto ko mga minamahal ko mga kababayan? Bakit yung kaso ni Diskaya at ng iba pa na mas maliit kay Diskaya, yung mga contractors, yung mga engineers na kung sa katulad po ni Alcantara at nito ni sino pa tong isa? Hernandez, ay tuloy-tuloy hanggang sa sila ay nakulong. Mga minamahal ko mga kabam, bakit pagdating dito kay Romualdez, yung kaso niya, yung pag-iimbestiga tungkol sa kaso niya ay nasuspinde?
Kaya hindi ko po masisisi ang ating mga kababayan kung bakit magagalit po sila kahit naman ako eh. Alam niyo naman po ang programa natin dito, wala po tayong sinisino. Ang sinasabi ko lang dito, bakit parang mayroong kinikilingan? Kasi yung si Diskaya, yung iba pang mga may kaso tungkol sa flood control projects, hindi naman nasuspindi yung pag-iimbestiga tungkol sa kanila. Bakit pagdating dito kay Romualdez, porkit ba siya ay pinsan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., isususpindi yung pag-iimbestiga ng ombudsman o ng ating mga nasa ahensya ng ating gobyerno patungkol sa kanyang katiwalian? Ganun ba yun? Kaya para sa akin, kung unawain po natin, kung iintindihin po natin mabuti, meron pong hindi magandang nangyayari. Kagaya na lang po ni Manuel Jose Dalipe. Dati po siyang, isa po siyang House Majority Leader. Siya po ay Zamboanga City 2nd District ng Zamboanga. Yes. Kung titignan ninyo, kasama rin po siya sa mga kasong inihain po laban po kay Romualdez tungkol po sa 2000 budget issue. Diba? O insertion na yan, na kung saan ay kaduda-duda at talaga masasabi natin na mayroon pong hindi magandang nangyayari. O tignan nyo, anong nangyari? Parang nakakalimutan po natatabunan. Na samantalang mas malalaking tao po to kaysa kay Sara Diskaya, na kung saan humahakot din po ng bilyong-bilyong piso mula po sa taong bayan. O lalong-lalo na po to si Saldico. Ano na nangyari kay Saldico? Dating ako Bicol Party List, na dating chairman po ng House Appropriations Committee. 'Di ba? Ano na nangyari dito kay kay Saldico? Kung tutusin po mga minamahal ko mga kababayan, kung gugustuhin lang talaga ng gobyernong ito na makuha po itong taong ito, itong hinayupak nito, itong Judas na ito, itong demonyong ito, matagal na po itong nakuha. Kung gugustuhin lang po ng ating gobyerno, kaya nga hindi po natin masisisi ang taong bayan kung bakit po medyo may pagdududak po sila sa ating gobyerno ngayon. Hindi ko po sinasabi na ang may kasalanan dito ay ang ating Pangulo. Ang sinasabi ko po dito, bakit ganun? Tanong lang po ito ng taong bayan sa ating gobyerno, bakit ganun? Samantalang kung gugustuhin, may kapangyarihan naman ng gobyerno nagagawa nga ng mga congressman na pumunta sa iba't ibang bansa na kung saan gamit yung pera ng taong bayan. Ba't hindi gawin o gamitin ng gobyernong ito yung pera ng taong bayan para mahuli itong si Saldico nang sa ganun ay managot ito sa kanyang mga kasalanan? Kagaya na lang po katulad dito po kay Estela Quiambo, na dating Marikina 2nd District po, acting chair ng House Appropriation Committee. Kung matatandaan niyo, kasama rin po siya sa may na kung saan ay inakusahan din po siya na kasama doon sa mga nangyaring mga kaduda-dudang 2025 budget, 'di ba, ng ating bansa. Nasaan na ngayon? Nananahimik na, natatabu na ano ba 'to? Kaya ngayon minsan natatanong ng ating mga kababayan, porkit ba mga kaalyado sila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. except sila sa may exemption ba yung dito, yung batas natin? Di ba bakit nakatutok lang lahat kay Sara Diskaya? Hindi ko sinasabi na ako'y kampi kay Sara Diskaya. Nakita niyo naman kung paano ko pagmumurahin yung hayop na yan. Isa pa, eto po si Salvador Pleto ng Bulacan 2nd District po. Kung maaalala ninyo, noong October 2025 taong kasalukuyan, binanggit siya ng ombudsman bilang isa sa mga individual na umano'y nakatanggap po ng mga pondo mula po sa mag-asawang Sara at Curly Diskaya, na kung saan nasangkot po siya sa mga anomalya po sa flood control projects na yan. Nasaan po ngayon? Natatabunan, nakikisakay, sa mga Diskaya, samantalang siya din naman ay dapat din ng mga dapat na binibigyang toon ng gobyerno para mapanagot. 'Di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kaya hindi natin maiiwasan na ang mga kababayan natin dito sa ating bansa ay magduda sa nangyayari po ngayon. 'Di ba? So isa na po dyan, ito pong si Eric Yap. Kung makikita ninyo, kala mo kung sinong mabuti, kala mo kung sinong kung maalala po ninyo, ito pong si Eric Yap, ito po yung congressman po ng Benguet, no? So, isa po siya sa person of interest sa pagsisiyasat po ng ombudsman. Tama? Dahil sa di umano'y pagmamay-ari po niya ng isang construction company. Na kung saan po, mga minamahal ko mga kababayan, nakakuha po daw ng 89.7 million na mga proyekto sa La Union, na kung saan po natagpo ang substandard. Ano nangyayari dito? Sasayangin ba natin 89.7 million? At nakatutok na lang tayo palagi sa mga Diskaya. Nandiyan na yan 'Di ba?
Ngayon, ito pa, yung isa pang Yap, kung maalala ninyo, mga minamahal ko mga kababayan, kasi ito si Eric Yap at parang itong si Edvic Yap, magkaano yata, magkamag-anak yata to. Hindi ako nagkakamali. Siya po yung CIS party list. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay kasama po ng ating minamahal at ginagalang na si Erwin Tulfo, no? Siya po yung CIS, no? Isa rin po siya sa binanggit po bilang person of interest. Kaugnay po ng anomalya sa flood control projects na kaugnay po sa mga diskaya, yung ito pa, yung Cloud Bautista. Diyan po sa Davao Occidental. 'Di ba? Sinasabi po na siya ang may-ari ng isa pang construction company na kaugnay po sa mga proyekto sa kanyang probinsya. At kasalukuyan pong iniimbestigahan ng ombudsman hanggang sa, ang tanong, iniimbestigahan pa ba hanggang ngayon? Hindi, mukhang hindi. Kasi kung makikita ninyo, kung tawag nito, si Saldi ko, nawawala na sa listahan ng mga dapat papanagutin eh. 'Di ba? Isa pa to si Gonzales Jr., si Aurelio, kung natatandaan po ninyo, yung 3rd District sa Pampanga, congressman ng 3rd District sa Pampanga. Isa po siya sa House Deputy Speaker po noong kung maalala niyo noong mga 2023. Kung maalala po niyo noong September 2023, hinain po laban sa kanya ang GRAP complaint kaugnay po ng 3 kontrata sa civil works na kung saan nagkakahalaga po ng mahigit 611 million na inaward po sa isang kumpanyang umano'y pagmamay-ari ng kanyang pamilya. 'Di ba? Pero makikita ninyo, nasaan na? Bakit hindi sila lumalabas? Hindi sila nagiging sa social media o sa mga balita? Natatabunan sila. Porkit ba malalaking tao sila? Mga congressman sila? Isa na to si David J.J. Suarez. Kilala ko to dahil, di ba? Magmula pa sa tatay nito dyan sa Quezon Province. Naging congressman, naging gobernador ang tatay nito dyan sa Quezon. Siya po ay 2nd district ng congressman ng 2nd district. Meron po siyang kasong plunder at graft na hinain nung kaugnay po sa di umano'y maling paggamit ng pondo ng gobyerno na nagkakahalaga po ng 750 million para sa mga livelihood project at 62, kung tama ako 62.73 million para sa Tugon program noong siya pa ay gobernador ng Quezon province. Meron din po siyang bagong kaso noong November 2020 tungkol po sa di umano'y maling paggamit niya ng mga materyales na agrikultura. 'Di ba? So, isa lang po 'yan sa mga hindi pa po kasama diyan si Gardiola na kung saan natuklasan na mega billionaire ngayon. Pumasok lang sa politika, dating trabahante lang ng DPWH, nung nag-congressman, naging mega billionaire na. Bakit nawawala yung mga mega billionaire at nakapokus lang tayo dito po sa mag-asawang Diskaya? 'Di ba? Kaya nga po sa totoo lang ako'y nananawagan po sa ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sana po okay naman yung ginagawa natin na sana napanagutin yung mga magnanakaw. Pero kung kukumpara po natin ang mga Diskaya, itong mag-asawang Diskaya, dito po sa mga nabanggit ko ng mga congressman, hamak naman po ng mga buhaya po ito at mga dambuhalang isda na dapat ninyong ikulong sa hawla o sa aquarium ng mga magnanakaw na isda na nagbibigay po ng pahirap dito po sa ating bansa. Yan lang po aking masasabi mga minamahal ko mga kababayan, lalong-lalo na po sa ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So muli po tuloy po rin sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating bayan. Maraming salamat po.